Karamihan sa mga tao ay natatakot na umuwi sa isang walang lamang bahay. Maaga akong nakauwi, at ninais ko sa Diyos na sana ay walang ang tao doon. Maligayang pagbabalik sa tunay na pahihiganti ni tatay. Kumuha ng iyong merienda, maging comfortable, at tandaan na ang mga tao sa mga kwentong ito ay nakaroon ng bawat pagkakataon na magpakabait. Pinili lang nilang makamali. Magiwan ng komento at tiyaking mag-subscribe. Magugustuhan ninyo rito. Hayaan ninyong may salaysay ako sa inyo tungkol sa kasal. Pagkatapos ng 23 taon ng pagbabahagi ng kama, bank account, at banyo sa isang tao at maniwala kayo, ang bahagi ng banyo ang tunay na pagsubok ng pag-ibig na kakaroon kang parang pang-anim na pandama tungkol sa kanila, alam mo kung may mali. Nararamdaman mo ito bago mo pa makita. Parang isang amoy sa hangin na hindi nararapat doon. Noong Martes na iyon, naramdaman ko na ito sa sandaling lumiko ako sa aming kalsada sa Moscow. Hindi ako dapat nasa bahay noon. Ang aking kumprensya sa St. Petersburg ay natapos ng isang buong araw ng maaga. May kinalaman daw sa keynote speaker na nagkaroon ng personal na emergency. Sa tingin ko, tingnan lang niya ang mga manonood at nawalan na ng ganang mabuhay. Anuman ang dahilan, sumakay ako sa unang flight pabalik. Walang tawag, walang text. Naisip ko na sorpresahin si Tala. Siguro ay bibili ako ng paborito niyang pelmeni sa daan. Siguro ay makakopo ako sa tapat ng aking asawa sa hapunan ng walang laptop sa pagitan namin sa wakas. Mayos ang pakiramdam ko. Dapat ay alam ko na ang mangyayari. Ang unang napansin ko ay ang sasakyan ni Alon sa driveway. Si Alon ang aking anak. Siya ay 26 na taong gulang, 2 taon ng kasal kay Marikit. Mayroon silang sariling apartment sa kabilang bahaging lungsod, isang napakagandang apartment na tinulungan ko pang lagyan ng manggagamit-gamit ang aking manaypong rublo. Kaya ang makita ang kanyang sasakyan sa bahay ko sa isang Martes ng hapon ay hindi lang kakaiba, kundi kahina-hinala, hindi basta-basta sumusulpot si Alon. Halos hindi nga siya bumibisita kahit nakaplano. Naupo ako sa loob ng aking sasakyan sandali at sinabi ng malakas sa wala, lakan, bakit ang sasakyan ng anak mo ay nasa driveway mo sa isang Martes? Wala akong naisagot sa sarili ko. Kaya, kinuha ko ang aking carry-on at naglakad papunta sa pintuan. Ang ikalawang bagay na napansin ko ay ang katahimikan. Hindi ang mapayapang uri, hindi ang lahat ay nagpapahinga na uri. Ang makapal, mabigat, at maling uri ng katahimikan. Ang uri na may bigat. Itinulak ko ang pinto at pumasok sa loob. Si Alon at Marikit ay nakaupo sa sala sa sofa. At ito ang bahagi na hanggang ngayon ay nagpapatayo ang aking balahibo kapag naisip ko, hindi sila nanonood ng TV. Hindi nila hawak ang kanilang mga phone. Nakaupo lang sila na parang 2 tao sa isang waiting room na tinanggap na kung anumang balita ang darating. Unang tumingin si Alon. At gusto kong bigyan ninyo ngang pansin ang detalyeng sasabihin ko dahil ito ang nagpabago sa lahat para sa akin. Hindi siya nagulat na makita ako. Isipin ninyo iyon. Ang iyong ama, na dapat ay nasa St. Petersburg, ay naglakad sa pintuan ng mas maaga ng isang araw at hindi ka man lang kumurap. Walang nanlaking mata. Walang tatay. Anong ginagawa mo rito? Wala. Isang mabagal na pikit lang at isang tingin na may alarawan ko lang bilang kalkulado. Ngumiti si Marikit at sinasabi ko sa inyo, ang ngiting iyon ay walang karapatang mapunta sa mukha ng kahit sino sa hapong iyon. Sabi ko, Alon, anong nangyayari? Nasaan ang nanay mo? Tumikhim siya at nagsabing, hey, tatawagan ka na sana namin. Talaga ba? Sabi ko ng walang emosyon, hindi isang tanong. Nagkaroon ng episode siya na kaninang umaga, sabi niya. Nasa Sklifosovsky Institute siya, pero stable na siya. Wala na akong narinig pagkatapos ng Sklifosovsky Institute. Nakabalik ako sa sasakyan ko sa loob ng 11 segundo. Alam ko dahil binilang ko.
Ang gulat ay may ginagawa sa iyo, pinapakapit ang utak mo sa mga pinakawalang kwentang detalye habang ang mahahalagang bagay ay sinusubukang patayin ka. Tinawagan ko si Bayani sa daan. Si Bayani ang matalik kong kaibigan mula panong 1987. Kung mayroon mang tao sa mundong ito na magsasabi sa akin ng katotohanan ng walang paligoy-ligoy, si Bayani iyon. Sumagot siya sa ikalawang ring. Lakan, anong balita, kapatid? Nasa ospital si Tala, sabi ko. Sa Sklifosovsky. Kararating ko lang sa bahay at sina Alon at Marikit ay nakaupo sa sala ko na parang 2 taong alam na ang katapusan ng isang pelikula. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos, anong ibig mong sabihin na parang alam na nila? Bayani. Ang anak ko ay hindi man lang nag-react nung pumasok ako sa pinto. Dapat ay nasa St. Petersburg ako. Isa pang sandaling ang katahimikan. Pagkatapos, mahinang sinabi niya, Lakan, kailangan mong manatiling mahinahon. Mahinahon ako, sabi ko, hindi, sabi niya, nagmamaneho ka. Hindi iyon pareho, hindi siya nakamali. Ang Sklifosovsky Institute ay 15 minuto mula sa bahay ko. Narating ko ito sa loob ng 9 na minuto. Hindi ako tatanggap ng matanong tungkol dun. Sinalubong ako ni Dr. Ekaterina Sokolov sa nurses station. Siya ay isang formal na babae. Nasa kalagitnaan ng edad na 50, ang uringang doktor na nagbibigay ng mabigat na balita ng may matatag na mga mata. Sabi niya, Ginong Lakan, mabuti at narito ka. Ang iyong asawa ay dinala rito kaninang umaga ng iyong anak. Nakitaan siya ng matinding pagkalito, stress sa mga organo, at mataas na toxicity markers sa kanyang blood work. Sabi ko, toxicity markers? Sabi niya, nagsasagawa kami ng buong panel, pero gusto kong maging tapat sa iyo. Ang pattern na nakikita namin ay hindi tugma sa isang biglang sakit. Ipinapahiwatig nito ang isang bagay na unti-unting nabuo. Nabuo. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang kamao. Hinawakan ko ang gilid ng nurse's station at sinabi ng maingat, Dr. Sokolov, sinasabi niyo ba sa akin na may ginagawa sa aking asawa? Tinitigan niya ako at sinabing, sinasabi ko na kailangan natin ng higit pang mga sagot. At sa tingin ko ay kailangan mo rin. Pumasok ako para makita si Tala. Hindi ako handa sa nakita ko sa silid na iyon. Mukha siyang nanghina na parang may nakpihit ng isang dial sa loob niya at dahan-dahan. Tahimik na inubos ang lahat ng bumubuo sa pagkatao ni Tala. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay at nangako ako sa kanya. Hindi ako basta-basta nangangako. Sabi ko sa kanya, narito ako, at hindi ako alis hanggat hindi ko nalalaman ng eksakto kung ano ang nangyari sa iyo. Naglakad ako pabalik sa waiting area. Dumating na sina Alon at Marikit. Tumayo si Alon at nagsabing, Te, dapat tayong mag-usap. Marami kang hindi. Itinaas ko ang aking kamay, isa lang. At mayroon sa mukha ko na nakpahiwatig kung nasaan kami ngayon dahil huminto siya sa gitna ng kanyang pangungusap. Sabi ko, hindi pa ngayon. Pagkatapos ay, naglakad ako sa sulok na waiting room na iyon, inilabas ang aking phone, at sinimulang gawin ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Sinimulan kong i-lock ang bawat account na may access sila. Bawat isa. At nang maksimulang dumating ang mga notification sa kanilang mga phone, pinanood ko muna ang mukha ni Marikit. Ang ngiting dala-dala niya buong hapon ay naglaho ng ganun na lang. Ngayon ay mag-uusap na tayo. Kung nakarating na kayo rito, pakiusap, mag-subscribe. Wala itong gastos sa inyo at napakahalaga nito sa amin. Maraming salamat. Hayaan ninyong makwento ako tungkol sa pagkakaila, denial. Ang denial ay comfortable. Sasabihin nito sa iyo na ang lahat ay ayos lang, na ikaw ay praning lang. Nabuhay ako sa denial marahil ng mas matagal kaysa sa gusto kong aminin. Ngunit habang nakaupo sa parking lot ng ospital sa ganap na 9:43 ng gabi, tuluyan ko ng pinalayas ang denial. Tinawagan ko si Bayani.
Megusap tayo, sabi niya. Masama ang hitsura niya, bayani, sabi ko. Ginamit ng doktor ang salitang toxicity, sabi niya ay nabuo ito ng matagal, hindi biglaan. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Lakan, ang ibig sabihin ng unti-unti ay sinasadya. Alam ko kung anong ibig sabihin niyan, sabi ko. At sina Alon at Marikit ay nasa loob ng bahay. Pagkatapos ay sinabi ni Bayani, kapatid, kailangan mong isiping mabuti kung sino ang may access sa pagkain ni Tala, sa kanyang nga inumin, sa kanyang nga gamot araw-araw sa nakalipas na mga buwan. At doon ako tinamaan. 4 na buwan na ang nakalipas, napilayan si Tala. Hindi naman seryoso. Pero iminungkahi ni Alon na pumunta si Marikit sa bahay tuwing umaga para tulungan si Tala sa almusal at sa kanyang ngagamot habang nasa trabaho ako. Nung panahong iyon, akala ko ay bukas palad siya. Gusto kong bumalik sa nakaraan at sampalin ang sarili ko. Bumalik ako sa loop. Nakatayo si Alon sa tabing vending machine. Sinusubukang makmukhang inosente pero nabigo. Nakaupo naman si Marikit nakataop ang phone sa kanyang kandungan. Ngayon, si Marikit ay hindi nawawalan ng phone. Ang nakataop na phone ay nangangahulugang inaasahan niya ang isang tawag na ayaw niyang makita ko o nakatanggap na siyang isa. Naupo ako ng direkta sa tapat nila. Sabi ni Alon, Tay, alam ko kung anong hitsura nito. Sabi ko, alam mo ba, Alon, ipaliwanag mo sa akin ng eksakto kung anong tingin mo sa hitsura nito dahil talagang curious ako. Umiwas siyang tingin. May mga health issues na si nanay nun pa. Sinusubukan lang naming tumulong. Pumupunta si Marikit dito tuwing umaga para tiyaking kumakain siya. Umiinom nga bitamina. Bitamina niya, ulit ko. Oh, aling mabitamina. Kumurap siya. Ano? Sabi ko, aling mga bitamina, 3 makakaibang supplement ang iniinom niya. Alin doon ang ibinibigay ni Marikit? Tumingin siya kay Marikit. Tumingin si Marikit sa kanyang kandungan. At doon, ang 3 segundong palitang iyon ng tingin ang nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Tumayo ako at nagsabing, kailangan ko nang umuwi kayong dalawa. Alon, binanggit ko ang pangalan niya ng isang beses, nang mahinahon, umuwi ka na. Naupo ako sa waiting room na iyon na may hawak na tasaing masamang kape ang ospital at ginawa ko ang gagawin ng sinumang matalinong tao. Nagsimula akong maghalungkat. Kinuha ko ang bawat bank statement. Mula sa huling 6 na buwan. May mga withdrawal maliliit nung una. 15. 000 rublo rito. 25. 000 rublo dun. Ngunit nang pagsamasamahin ko, nasa halos 800,000 rublo na ang nawawala sa loob ng 5 buwan mula sa isang joint account na may limitadong access si Alon para sa mga emergency. Tinawagan ko si Bayani sa ganap na 2:00 ngang madaling araw. 800 rublo, sabi ko, mula sa ailing account, sa joint household account. Maliliit na withdrawal, tuloy-tuloy. Tahimik si Bayani. Lakan, hindi iyon biglaan. Pinaplano iyon. Ang anak ko, sabi ko, at ang 2 salitang iyon ay halos nagpaguho sa akin. Ang anak ko ay naupo at pinlano ito kinaumagahan. Nahanap ako ni Dr. Sokolov. Bumalik na ang buong panel, sabi niya. Ang iyong asawa ay may mataas na antas ng isang compound na tugma sa pangmatagalang paglunok ng isang partikular na heavy metal. Naagapan natin ito. May malaking pagkakataon siyang gumaling. Sabi ko, Dr. Sokolov, kung may gumagawa nito ng sinasadya, paano nila ito ibibigay? Tumigil siya sandali. Mari itong ihalo sa pagkain. Inumin o supplements lalo na ang mga powder-based na madaling matunaw at walang kakaibang lasa. Tumayo ako ng napakabilis kaya kumalatkad. Ang upuan ko sa sahig. Tinawagan ko muna ang aking abogado. Pagkatapos ay tinawagan ko ang bangko at ay pinalock at ay pina-restructure ang bawat natitirang account. Inalis ko ang emergency access ni Alon. Inalis ko ang lahat. Sa loob ng 20 minuto, nagsimulang tumunok ang phone ko. 4 na beses tumawag si Alon, 2 beses si Marikit. Pagkatapos ay isang text mula kay Alon. Tay, anong ginawa mo?
Bakit hindi ako makapasok sa kahit ano? Tawagan mo ako ngayon din. Nag-type ako ang isang pangungusap bilang sagot. Dapat naisip mo iyan bago mo ginalaw ang asawa ko. Naupo ako sa tabi ni Tala. Nang idilat niya ang kanyang nga mata, sabi niya, "Lakan, ang pangit ng hitsura mo." Talagang napatawa ako nang malakas sa loob ng Ichu. Ang marinig ang kanyang sarkasmo ay parang muling pinatibok ang puso ko. Hinawakan ko ang kamay niya at hindi binisiwan. Tiningnan niya ako gamit ang kanyang matatalas na mata at nagsabing, "Si Alon iyon, hindi ba?" Hindi ako sumagot. Mas hinikpitan ko lang ang hawak sa kamay niya. Sa ika-4 na araw, tumawag ang aking abogadong si Svetlana Volkov. Tahimik na kumuha si Bayani na surveillance footage mula sa isang parmasya na may 2 bayan ang layo. Bumili si Alon ng isang partikular na brand na supplement sa 3 makakahiwalay na pagkakataon, laging nagbabayad ng cash. Maliban sa isang pagkakataon sa ikatlong pagbisita, kung saan nahulingang kamera si Marikit na naghihintay sa sasakyan, ang supplement na iyon ay naglalaman ng eksaktong compound na nahanap ni Dr. Sokolov. Tumawag din si Alon sa opisina ng estate attorney. Nagpapanggap na personal assistant ni Tala para magtanong tungkol sa status ng mga pagbabago sa kanyang life insurance policy. Iniwan niya ang sarili niyang cellphone number para tawagan pabalik. Tinanong ko si Bayani, "Nagpalaki ba akong isang kriminal na utak o isang ganap na tanga?" Sabi ni Bayani, "Kapatid, ang sagot ay parang pareho." Pumunta sila sa ospital sa ika-5 araw na may dalang mga bulaklak at may mga ekspresyong nagmamabait. Sabi ni Alon, "Kumusta siya?" "Sobrang nag-alala kami." Sabi ko, "Gising na siya." Nakapagsasalita na siya at tuluyan na siyang gagaling. Pinanood ko ang muling pakalkula sa likod ng kanyang mamata. "Parating na ang nga pulis," sabi ko. Ganun lang. Walang emosyon, mahinahon. Nawalan ng kulay ang mukha ni Alon. "Ano?" Isinyumite na ni Svetlana Volkov ang lahat kaninang umaga. Ang mga resibo sa parmasya, ang mga record sa bangko, ang tawag sa estate attorney, ang toxicology report, lahat ng yon. Sabi ni Alon, makinig ka muna sandali. Kailangan mong tumahimik, sabi ko. Maganda naman ang mga bulaklak, pasasalamatan iyan ni Tala mula sa ibang tao. Inaresto sila sa parking lot ng ospital. Pinanood ko sila mula sa bintana. Hawak pa rin nila ang mga bulaklak nang lumapit ang mga opisyal. Lumitaw si Bayani sa tabi ko. "Anong nararamdaman mo?" Pakiramdam ko ay sabay akong pinakamalungkot na naging ako at pinakasigurado sa kahit anong bagay sa buong buhay ko. 3 buwan ang lumipas. Nakauwi na si Tala. Tumayo siya sa pasilyo at nagsabing, "Lakan, kailangang pinturahan muli ang kusina." Maling shade ng puti ito. Kulay itong isang burokratikong pahingingang tawad. Tiningnan ko siya at tinawagan ang isang pintor. Hinarap nina Alon at Marikit ang mga kaso ng attempted murder, conspiracy, at financial fraud. Ang paglalitis ay tumagal ng 11 araw. Ang hatol ng hurado ay inabot ng 4 na oras. Sila ay hinatulan ng mabigat. Nang basahin ang hatol, humilig si Tala sa akin at nagsabing, "Gusto kong pelmeni, kaya kumain kami ng pelmeni." Dumating si Bayani, dumating si Svetlana, dumating si Dr. Sokolov. Naupo kami sa paligid ng isang mesa at naktawanan. Sinabi ko sa simula na ninais ko na sana ay walang tao sa bahay nang dumating ako. Binabawi ko iyon. Kung lumapag ako ng isang araw na mas huli, hindi sana nakaligtas si Tala. Hindi mo makokontrol ang pipiliin, menga tao sa dilim. Makokontrol mo lang ang gagawin mo kapag bumukas na ang mailaw. Binuksan ko ang mailaw at tiniyak ko na ang bawat tao sa bahay na iyon ay hinarap ang eksaktong ginawa nila. Iyon ang tungkulin. Iyon ang laging tungkulin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pag-hit sa like button at pag-subscribe. Salamat sa pagiging bahaging mundong ito.